Nasabi nga ni Coach Tim Cone na kung gusto nilang manalo laban sa team ng New Zealand at Australian Boomers ay kailangan na mas malakas na laro pa nga ang kanilang maipakita sa second window, di hamak na mas malakas sa performance nila noong nakalaban nila ang team ng Guam. At ang isa pa talaga na inaasahan ni Coach Tim Cone ay itong si Kai Sotto. Well rested nga na Kai Sotto ang makikita natin sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at hindi nga maglalaro si Kai sa All-Star ng Japan B1 B-League at hindi minamadali ng kampo ni Kai ang kanyang muling pagbabalik sa hardcourt. Gayon pa man ay nasabi na ni Kai mismo na January nga ang kanilang target na kung saan dito na siya pwedeng makapaglaro, pero ulitin lang natin pwede pa itong ma-extend ng konti, pwedeng late January o first week ng February makakapaglaro si Kai at estimate lamang ang binigay ni Kai Sotto na update, walang eksaktong petsa. Kung gilas naman ng usapan, maganda-ganda ito dahil 100% na Kai Sotto ang makikita natin na maglalaro sa second window at nasabi nga ni Coach Tim Cone na hopefully talaga ay nasa best condition na si Kai Sotto pagdating ng laro nila laban sa team ng Tall Blacks at Boomers sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Isa sa best shocker na nagawa ng Gilas na merong isang Kai Sotto ay ang kanilang pagkapanalo laban sa team ng New Zealand. Gulat talaga ang New Zealand, hindi nila aakalain na magagawa ng Gilas na manalo laban sa kanilang team, pero iba ang Gilas natin kapag merong isang Kai Sotto sa ating team kasama ang isang Junmar Fajardo, ang pinakamalakas na combo na nakita natin sa loob ng paint para sa Gilas. Dahil sa panalo ng Gilas laban sa team ng New Zealand ay pinakita lamang ng ating national basketball team na kapag kumpleto ang kanilang lineup, lahat ng kanilang mga main players ay healthy, ay nagagaw nilang mapataob ang isang powerhouse team at dalawang powerhouse team ang magkasunod na pinataob ng Gilas, ang Latvia at ang team ng New Zealand. Kayang-kaya ngayon ng Gilas na mamigay ng pressure sa mga teams na kagaya ng New Zealand kapag kumpleto ang kanilang lineup, kaya panigurado na nasa watchlist na nga ni Coach Jude Flabel ang Gilas team para sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Alam niya na nanganganib sila at posible na sila pa ang mailagay sa number 3 spot ng Group A kapag nagawa ng Gilas na manalo laban sa kanilang team na New Zealand. Dalawang talo na ang New Zealand, magkasunod silang pinaiyak ng Australian Boomers, kaya ang number 2 spot o rank 2 ang kanilang target at ang makakaagawan naman nila sa spot na ito ay ang Gilas team. Sa lahat ng kompetisyon, angat o merong edge ang mga teams na nalalagay sa top 1 at top 2 pagdating ng cross matches dahil mas mahinang team ang kanilang makakalaban, doon sila natatapat. Ngayong 2026, ito na nga rin ang pagkakataon ni Ange Kouame na umapila sa FIBA at halos parehas sila ng naging sitwasyon ni Albakir Gadjaga ng Chinese Taipei. Naging local itong si Gadjaga ng Chinese Taipei dahil na rin sa maaga rin siyang nanirahan sa Taiwan at parehas rin ang naging sitwasyon nila ni Ange Kouame. Noong una, kinonsidera ng FIBA na nabibilang si Gadjaga sa hanay ng mga naturalized player bago nabigyan ng exemption na maging local player ng Chinese Taipei. Parehas na parehas sila ni Ange Kouame ng naging kalagayan at kung titignan natin ay dito sa Pilipinas namulat ang laro ni Ange Kouame. Dito nakapagtapos ng high school si Ange Kouame bago naglaro sa UAAP hanggang sa nakagraduate na nga rin ng college. Kaya kung tutuusin nga ay halos Pilipino na talaga itong si Ange Kouame. Pwede na gamitin nga rin ni Ange Kouame na isang halimbawa si Gadjaga ng Chinese Taipei para mabigyan rin siya ng exemption. At kung hindi nga mabigyan si Ange Kouame ng exemption ng FIBA para maging local ay asahan natin na marami sa mga Pinoy basketball fans ang magsasabi talaga na lokohan na lamang ang ginagawa nila sa eligibility ng mga players dahil hindi rin biro yung haba ng pagtitiis o paghihintay ni Ange Kouame dito sa Pilipinas 10 taon para mas tumibay pa ang kanyang eligibility na mabigyan ng exemption ng FIBA para maging local player ng Gilas Pilipinas. Nakikita naman natin kung ilalaban ng husto ni Ange Kouame ang kanyang katuwiran sa FIBA para maging local player ng Gilas ay malaki ang chance ni Ange Kouame na ma-exempt nga at maging local na ng Gilas, kagaya ni QMB na sa unang pasya ng FIBA sabi nila ay hindi siya pwedeng maging local player ng Gilas, pero noong talagang inilaban ni QMB ang kanyang eligibility ay napabilang na rin siya sa local side ng ating national basketball team. Lumalakas na rin ang ibang teams dito sa Asia dahil sa exemption na nakatala sa rules ng FIBA at ginagamit ito ng ating mga kalaban para lumakas ang kanilang lineup, at kung nasunod naman nila ang mga kondisyon na nasa libro ng FIBA ay wala namang problema. Kaya naman maging si Ange Kouame nga na sumunod sa rules o patakaran na nasa libro ng FIBA ay masasabi natin na maganda-ganda rin ang chance niya na maging local ng Gilas Pilipinas. Ang isa pang naging shocker naman para sa Gilas ay yung sunod-sunod na talo natin laban sa team ng Chinese Taipei, kaya naman nag-angas rin ang mga players nila at ang kanilang coach. Yun nga lang, sila ang panghuli sa standing sa Group B. Sa kasalukuyan, tinalo sila ng Japan ng 2 sunod, tapos lumalakas na rin ang team ng South
South Korea at kung sa isang usapan hindi magpapahuli ang team ng China kaya naman mukhang karma ang aabutin ng Chinese Taipei. Nanganganib sila ngayon sa Group B, sila pa yata ang unang malalaglag sa group stage na ito ng first round. Naipakita na nga ng Gilas kung ano ang kaya nilang gawin kapag kumpleto ang kanilang lineup kaya nananatili silang threat nga rin dito sa FIBA Asia at kung natunugan ng mga kalaban na merong isang Kai sa Gilas team kasama si Junmar ay ito nga rin ang nagpapakaba sa kanila dahil gumaganda ang galaw ng bola ng Gilas sa opensa at hindi rin may pagkakaila na tumataas rin ang antas ng Gilas sa depensa. Stability ngayon ang gagamitin ni Coach Tim Cone. Sigurado tayo na ang ilalaban niya sa team ng Tall Blacks at Boomers sa 4 games nila sa Group A ng FIBA World Cup Asian Qualifiers laban sa mga teams ng Australia at New Zealand ay yung tumalo na sa team ng Latvia at New Zealand. Sa 4 games pa ng Gilas sa Group A laban sa dalawang powerhouse teams ay may chance talaga tayo na makaisa o dalawang panalo. Kay Benny Boatwright naman, common sense na lamang, magiging naturalized player yan ng Gilas. Pasado na sa una at ikalawang pagbasa, hinahayaan lang ng Gilas na tumakbo ang oras at matapos ang proseso dahil kung hindi payag ang dalawang kampo sa first at second reading pa lamang ay tinabla na o hindi na natuloy ang pagproseso sa naturalization ni Benny Boatwright para bigyang linaw lang ang naturalization ni Benny.